Ako sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tayo po ay nasa 1 Corinthians chapter 6. Ang ating po magiging sermon text will be the first 8 verses. 1 Corinthians chapter 6 verses 1 hanggang verse 8. Ito po ay babasahin ko mula sa MBB translation. Ito po sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ng ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga usapin kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan naman ng mga di mananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at nandaraya kahit na sa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. So ito pong salita ng ating Panginoon. Sana po tayong lahat ay mapagpala ng salitang ito. Samahan niyo po ako sa panalangin habang tayo humihingi ng paggabay sa ating Diyos as we journey through the text. Salamat po ng marami, Panginoon, sa paghahain mo sa amin ng mga talatang ito na sana magsilbi pong kalusugan at kabusugan ng aming kaluluwa. Kami po, Panginoon, sa pagtingin namin sa mga talata, sana ipaalala mo sa amin ang dakilang ebanghelyo, ang iyong anak na si Jesucristo at ang kaluwalhatian mo sa pamamagitan ng kung paano namin ikondak ang aming sarili bilang isang lokal na iglesia. At Panginoon, kami po'y humihiling ng tunay na kapakinabangan mula sa mga bagay na ito, nawa pagbungahin mo ang binhi ng iyong salita sa buhay ng bawat isa ngayon at pagkalooban ng kaligtasan ang mga wala pang kaligtasan sa pamamagitan ng ipapahayag din, Panginoon, na salita sa mga oras na ito. Ako po, Panginoon, nananalangin na sana ako'y ingatan mo magkamali upang ang mga minamahal mo sa iyong kawan ay tunay na makinabang sa mga salitang ito. At hinihiling ko rin po na sana ako'y patuloy mong paalalahanan na bagamat ako mangangaral, ako man po ay nangangailangan pa ng mga bagay na aming mapupulot sa teksto ngayon. Ilayo niyo po kami sa lahat ng kaabalahan ng diwa. Help us to focus and to center you, Panginoon, as we journey through the text. Maraming pong salamat. Nawa po muli mong pakilusin ng banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang dakila mong kalooban. Sa ngalan po ng iyong anak, ang amin pong Haring Pastol, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Sa ating pong paglundag sa mga talatang ito, tayo ay lumulundag na sa sunod na kabanata in 1 Corinthians. Tayo ay nasa chapter 6. Tayo ay muling mapapaalalahanan ng apostol sa kanyang pagtatama sa kanyang mga minamahal na kamananampalataya sa Iglesia ng Corinto kung paano natin dapat i-conduct ang ating sarili bilang isang lokal na iglesia. Nanggaling tayo po sa pagpapaalala ni Apostol Pablo at sa kanyang paghihimok sa iglesia ng mga taga-Corinto na kanilang itiwalag o disiplinahin ang mga hindi nagsisising nagkakasala sa loob ng iglesia. Nakita natin noong nakaraang linggo na ang pangunahing hangarin kung bakit ito'y kailangang gawin ay upang panatilihin yung kadalisayan or purity ng iglesia. At pag tinawag nating purity, sinabing purity, ang hinihimok na purity sa iglesia ay pagdating sa tinatawag nating progressive sanctification ng mga mananampalatayang nandoon at kasama rin dito yung tinatawag nating objective reputation. Pag sinabi natin objective reputation, dapat tayo rin ay mindful na dapat ang iglesia ay kinikilala bilang tunay na kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng kung paano natin pinangangalagaan hindi lamang ang kabanalan ng bawat isa sa iglesia, ngunit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pangangalaga sa pangalan ng iglesia, lalo na sa harapan ng mga hindi pa sumasampalataya. At ngayon, tayo ay dumadako sa 1 Corinthians 6, na kung saan ay nakikita natin na tila ba ito ay tinatawag natin na further na pagkatama ni Apostol Pablo sa mga nakaraan nating talataan ng mga nakaraang linggo patungkol sa pagkakabahabahagi. Ngayon, bahagi pa rin ito ng pagsasaway doon sa kasalanan na yon dahil ang pangunahin ditong sinasabi ni Pablo na dapat itama ay yung tinatawag na reklamo ng isang mananampalataya laban sa isa pang mananampalataya. Makikita natin dito na meron silang ginagawang pag-aaway-away, meron silang ginagawa na
panlilinlang sa isa't isa o pandaraya sa isa't isa. At may mga sigalot na nagaganap sa loob ng iglesia kung saan sa kanilang paraan kung paano nila nais itama o ituwid ang bagay na ito sa loob ng iglesia, sila ay dumadaan sa proseso na labas sa nasusulat. Sa mga nakaraang linggo na ating tinalakay, ang iba't ibang talata o mga unang talata sa 1 Corinthians, nakita natin na sa mga bagay na nagdudulot ng patuloy na hindi magandang pakikitungo ng isa't isa na nagdudulot ng pagkakabahabahagi sa iglesia, ay kapag sa mga bagay-bagay sa loob ng iglesia ay tayo ay lumalampas sa kung ano ang nasusulat. At sa pagtalakay natin sa ating mga talata, ngayon muli nating makikita kung paanong ang mga mananampalatayang ito in first century church dito sa Corinto ay muli na naman na lumalampas sa nasusulat sa kanilang pag-aayos ng sigalot sa iglesia. At sa paanong paraan sila lumalampas sa nasusulat? Mapapansin natin na puno ng katanungan o mga katanungan ang mga sinasabi ni Apostol Pablo dito sa ating mga talata ngayong umaga. Kung ating titingnan mabuti, doon na lang sa pagtingin natin sa mga talata, ay ito ay punong-puno ng mga question marks. Dito sa mga unang bahagi na nasa ating screen, tingnan natin yung ikalawang bahagi, ganun pa rin. Ito ay napupuspos ng mga katanungan at ito yung mga katanungan na paraan ni Pablo upang i-convict yung mga mananampalataya ng Corinto. Ito ba talaga dapat ang inyong isinasagawang pamamaraan o proseso pagdating sa pag-aayos ng mga hidwaan o mga di pagkakaunawaan sa loob ng iglesia? At worse, nabanggit ko nga kanina na pagdating sa layunin ng disiplina o pagtitiwalag sa iglesia, isa sa mga kailangan nating pangalagaan ay yung tinatawag nating objective reputation of the church. Pag sinabi natin objective, ito yung mga undisputable na mga dahilan o mga patotoo o ebidensya patungkol sa tunay na reputasyon ng iglesia. Kasi meron tayong tinatawag na subjective reputation. Ito yung mga bagay na pag ating ginamit yung kasabihan na we cannot please everyone, kahit ipakita ng iglesia ang kanyang magandang patotoo, ngunit sa isang tao na sarado ang isip at nais lamang sirain ang pangalan ng iglesia, they will never be convinced. That's subjective reputation. But we are mindful of the objective reputation of the church. Pag sinabi kasi natin objective, ito talaga yung namamataan. May objective manifested evidence at sa ginagawa nilang paraan ng pag-aayos ng kanilang mga sigalot at di pagkakaunawaan, sinisira nila ang objective reputation of the church. Sapagkat sa kanilang ginagawang proseso ng pagtatama sa isa't isa ng kanilang pag-aayos ng sigalot, sa halip na ito'y ayusin nila sa loob ng iglesia, sila ay lumalabas. At sa halip na yung kanilang mga pinuno o di kaya naman yung mga lubos na malalagong mga kapatid sa pananampalataya, ang kanilang sanggunian pagdating sa pag-aayos ng mga awayan sa loob ng iglesia, sila ay humahantong pa sa paghahablahan laban sa isa't isa. Ang ginagawa nila na mediator for them para sila ay maayos ay yung mga tinatawag nating hukumang panlipunan. Na ang hukumang panlipunan na ito ay pawang mga hindi mananampalataya. Of course, alam natin na sa hukumang panlipunan, maaaring may mga mananampalataya talaga na mga judges o di kaya naman ay mga tinatawag nating abogado. But this isn't the case noong mga panahong sinasabi ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ng Corinto. At eventually, as we look into the text, hindi lamang ito pagdating sa paghahablahan, pero lagi nating tatandaan, makikita natin mula sa mga talata natin ngayong umaga, na kapag sa pag-aayos ng iba't ibang awayan o di pagkakaunawaan sa iglesia, dapat tayo ay sumasangguni sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya na kailanman ay inaasahan na hindi lalampas sa kung ano ang nasusulat. At ang mga prinsipyong paiiralin sa pag-aayos ng mga di pagkakaunawaan ay walang iba kundi mga prinsipyo ng Diyos at hindi mga prinsipyo ng makamundong kaisipan. At yun ay napakahalaga. So, hindi lamang ito pagdating sa pagharap sa hukumang panlipunan o paghahabla sa isa't isa, ngunit maging sa mga bagay na maaari nating ituring na tila ba maliliit na bagay na pinag-uumpisahan ng pag-aawayan, hindi tayo lalapit dapat sa mga hindi mananampalataya upang ayusin ang mga mananampalatayang hindi nagkakaunawaan. Kahit hindi tayo umabot sa hukuman, ngunit dapat tayo ay sa mga mananampalataya sumasangguni. Hindi tayo lalapit halimbawa
sa atin kung waring kaibigan na hindi mananampalataya upang ayusin ang mga reklamo laban sa isa't isa ng dalawa o maaaring higit pang partido ng mga mananampalataya na maaaring nasa panahon ng misunderstanding. At dahil riyan, sa ganoong paraan na paglapit natin sa mga kapwa natin mananampalataya, sa pag-ayos natin ng mga hinaing ng isa't isa laban sa isa't isa sa loob ng iglesia na hindi natin dapat hayaan na lumabas, hindi lamang napapangalagaan yung progressive sanctification ng mga naroroon sa loob, ngunit napapangalagaan din natin yung ating objective reputation as God's kingdom o kaharian ng Diyos dito sa daigdig na ito. Kaya nga po mula sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. Ang bawat magaganap na sigalot sa iglesia ay dapat nililitis sa loob ng iglesia. Ang bawat magaganap na sigalot sa iglesia ay dapat nililitis sa loob ng iglesia. At dalawang bagay ang ating makukuha mula sa narrative na ito ni Apostol Pablo upang atin talaga na sa panahong kinakailangan, although hindi natin hinihiling na magkaroon ng awayan o sigalot sa loob ng iglesia, ngunit sa panahong kinakailangan nating isagawa ang tamang pagsasaayos ng relasyon sa dalawa o higit pang magkakapatid sa pananampalatayang maaaring magkaroon ng di pagkakaunawaan, kunin natin itong dalawang prinsipyo na inilalatag sa atin ni Apostol Pablo mula sa ating teksto. Ito po yung una, ang posibilidad sa iglesia na magkaroon ng sigalot. Ang posibilidad sa iglesia na magkaroon ng sigalot. At ang ikalawa, ang responsibilidad ng iglesia pag nagkaroon ng sigalot. Ang responsibilidad ng iglesia pag nagkaroon ng sigalot. Talakayin po natin yung una, ang posibilidad sa iglesia na magkaroon ng sigalot. Lagi nating tatandaan, it is unrealistic to think, hindi makatotohanan na isipin na ang mga taong nasa loob ng kaharian ng Diyos ay laging magkakasundo. Hindi po yun realistic. At hindi rin po tama na kapag tayo ay minababalitaan ng ibang mga lokal na iglesia na sila ay nagkakaroon marahil ng mga pag-aaway sa isa't isa, ay hindi rin tama na ang agad maging konklusyon natin ay hindi sila tunay na iglesia ng Diyos. Kailangan nating tandaan na posible sa isang lokal na iglesia na magkaroon ng mga di pagkakaunawaan. Bakit? Sapagkat bawat miyembro ng iglesia, bagamat mga napawalang sala na ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawang pagtubos sa atin sa krus ng Kalbaryo, ay mayroon pa rin mga nananatiling kasalanan sa kanila. And as long as we still have remaining sin in us, ay magkakaroon yan ng mga panahon na kung saan ipaiiralin niya ang kanyang nais ipairal kahit mali naman, makakasakit tayo ng kapwa natin mananampalataya. At bagamat hindi natin dapat na sadyain o hindi natin dapat, we ought not to be careless na makasakit o makapanlait o kahit ano pang klase na maaring pagmulan ng pag-aaway sa loob ng iglesia, but this will happen. Hindi siya if it will happen. This will definitely happen. Lagi nating tatandaan yon. That's the realistic view of what the church really is. Pero tingnan natin bakit natin nasabi yung posibilidad sa iglesia na magkaroon ng sigalot. Dahil doon sa sinabi ni Apostol Pablo. Ang una niyang sinabing salita dito sa narrative na ito in verse 1 yung salitang kung. If. Ang ibig sabihin, pag sinabi natin yung word na if or kung, that pertains to the potential or possibility of it happening. Diba? Kaya nga ito ginagamit natin sa pagdating sa mga hypothesis, inaral natin yun noon nung tayo nasa paaralan. Pag ginagamit natin yung if-then statement, ibig sabihin the word if would denote or would connote that the next statement is a possibility. It's a probability. Maaari talagang mangyari. At ano yung posibilidad na sinasabi ni Pablo na mangyayari o maaari mangyari sa iglesia? Sinabi niya after the word kung or if, kung may reklamo ang sinuman sa inyo laban sa kanyang kapatid sa pananampalataya. So, posible itong mangyari. Pero nais ko ring linawin at the same time, bagamat posibleng mangyari ang pagkakaroon ng awayan o reklamo laban sa isa't isa, ng kapatid, laban sa kapatid sa loob ng iglesia, possibility of conflict must be embraced kasi kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ito. But it doesn't mean it is endorsed. Hindi ibig sabihin ito na ito ini-endorso, bagamat ito ay posibilidad at
talagang nangyayari sa loob ng iglesia. At dahil nga ganoon ang dapat natin maging pagtingin, dapat sa ating pagkilala ng posibilidad na maaaring magkaroon ng awayan o sigalot sa loob ng iglesia, kasabay ng pagkilala sa posibilidad ay ang pag-iingat. Hindi naman pwede na pagka sinabi natin na posible na magkasakit ng isang tao, ay hayaan na lang natin na hindi, normal lang naman yan. Okay lang naman magkasakit. Bagamat totoo na normal magkasakit, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo mag-iingat na hindi magkasakit. So the fact na normal din naman o posibleng magkaroon ng awayan sa iglesia, it doesn't mean na hindi na tayo mag-iingat na labanan o iwasan ang pagkakaroon ng sigalot o mga di pagkakaunawan o reklamo laban sa isa't isa ng bawat lehitimong membro ng iglesia. Why? Because of remaining sin. Sabi nga ni John Owen sa kanyang aklat na Indwelling Sin, and I quote in Tagalog, higit pa rito, ito'y lubos nang naituro at nakumpirma na may natitirang kasalanang nananahan sa loob ng mga mananampalataya kahit pagkatapos ng kanilang pagkabago at pagbabalik loob sa Diyos, gaya ng malinaw na pinatututuhanan ng kasulatan. End quote. Kaya nga si Apostol Pablo in Romans chapter 7 na magandang in-expound ni John Owen dito sa kanyang aklat na Indwelling Sin. Si Apostol Pablo man ay nagkaroon ng pag-amin ng may kalungkutan sa kanyang kalooban na sinasabi niya, "What a wretched man I am." At kung ating titingnang mabuti, si Apostol Pablo isa sa mga hinahangaang mananampalataya na nabuhay dito sa daigdig na ito kasi para bang ang perpekto niya, bagamat hindi naman talaga siya perpekto when he walked this earth, pero even the arguably most sanctified believer who ever walked the earth is not exempted in having remaining sin. At ganun din tayong lahat sa iglesia. So, muli kong uulitin, ang posibilidad ng sigalot sa iglesia, bagamat humihimok ng pagtanggap, kailangan nating tanggapin na ito'y realistic na pagtingin sa iglesia. Bagamat humihimok ito ng pagtanggap, subalit hinihimok din ito ang ating pag-iingat. Paano ba natin maiingatan ang ating sarili na maiwasan na sa kahit anong lokal na iglesia ng Panginoong Hesus, maiwasan talaga natin yung mga unnecessary na pag-aaway, yung mga pagbabangayan, mga sigalot, at marami pang iba. Pansinin nyo, na 2 beses tinawag ni Apostol Pablo dito ang iglesia bilang hinirang. Makikita natin sa verse 1, after nung comma, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos. Pag tinignan natin, ay ilang beses itong inulit pa ng ating apostol. 2 beses. Sa verse 2, makikita natin, hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos? At mahalaga na tingnan natin at bigyang pansin muna upang maiwasan natin at maingatan ang bawat lokal na iglesia na magkaroon ng mga reklamo sa isa't isa at pag-aawayan. By highlighting the word hinirang, and I believe na isa sa mga strategic ways ng pagkatama dito ni Apostol Pablo sa mga mananampalatayang ito ay ang tawagin silang hinirang. Napakalaki ng kahulugan at napakatindi ng bigat ng kahulugan na tawagin mismo ng Diyos ang kanyang iglesia at ang bawat mananampalataya sa loob ng iglesia na kanyang hinirang. Balikan natin, paano ba ang Diyos naghirang? Ang biblikal na pagtingin sa paghihirang ng Diyos, yung tinatawag nating election in theological terms in English, ay nagmula sa kanyang malayang paggawa o malayang pagpapairal ng kanyang biyaya. It's about His sovereign grace. At hindi natin tinitingnan ang paghirang ng Diyos na ang ginawa ng Diyos ay tumingin siya sa hinaharap, tiningnan niya kung sino ang mga mabubuti o tiningnan niya kung sino ang mga pipili kay Hesukristo at saka niya pinili ang mga ito na ang naging paghirang sa ganung view ng Diyos is reactive of what we will do. Hindi ganoon. Sa halip regardless of our state, at wala tayong kakayahan sa ating sarili na piliin si Kristo dahil tayo patay sa ating mga kasalanan, incapable of spiritual things, incapable of perceiving God,
incapable of receiving Christ based upon who He really is. Pero ang Panginoon ay pumili ng mga hinirang na Kanyang dinala sa Kanyang sariling kaharian. Kanya muna itong inilakip sa Kanyang anak na si Jesucristo, at sa takdang panahon na itinaguyod ng Diyos, ay itong mga ito ay tinubos ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang perpektong buhay, sa Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At sa takdang panahon din na inilaan ng Diyos o itinalaga bahagi ng paghirang niya, ay ang panahon na kung saan ay inilalapat ng banal na Espiritu sa bawat isang hinirang ng Diyos ang tinatawag nating pinagtagumpayang pagtubos ni Jesucristo, upang ang mga benepisyo ng ginawang pagtubos ni Jesucristo ay maparoon doon sa hinirang ng ating Panginoon. At pagka pinag-usapan natin ng iglesia, ang bawat isang lehitimong miyembro ng iglesia, bawat isa sa atin ay hinirang ng Diyos ayon sa Kanyang biyaya. At kabilang sa mga layunin ng Diyos sa paghirang niya at pagtubos dito sa mga makasalanang taong itong inilalagay niya sa iglesia, ay ilagay siya sa komunidad o ilagay sila sa komunidad ng Diyos, sa institusyon ng Diyos na siya mismo ang nagtaguyod at patuloy na nagtutustos at patuloy na nagpapalago sa mga institusyon na ito. And I don't mean to demean the church when I say it's an institution. I just want to make a point para mas lalo nating ma-visualize kung gaano kahalaga ang iglesia. At kung gaano kahalaga yung tinatawag nating dapat na pag-iingat natin sa pagkakaisa na bahagi ng nilayo ng Diyos sa bawat hinirang niya na nasa loob ng iglesia. Kaya nga isa sa mga binigyang diin ni Apostol Pablo nung siya ay nagbibigay ng sulat sa mga taga-Efeso. Alam nyo, isa sa mga iglesia nung panahon ni Pablo na kanyang mahal na mahal ay ang Ephesian Church. Na malagi siya doon ng medyo mahabang panahon, at sa kanyang pamamaalam, as you will see in the book of Acts, makikita natin yung tinatawag natin talagang lubos na pagmamahalan na relasyon ng Apostol Pablo at ng mga taga-Efeso. Ganun na lamang ang kalungkutan nila nung si Apostol Pablo ay lilisan na upang magpatuloy sa kanyang pagiging misyonaryo sa ibang lugar nung siya'y aalis na doon sa mga taga-Efeso. Pero isa sa mga bagay na ipinaalala ni Pablo sa mga taga-Efeso sa kanyang sulat in Ephesians 4, verses 2 hanggang verse 3, sabi roon ni Pablo, "Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo." Ito yung tinatawag nating one of the expected fruits or results of the gospel in every believer, in every local church. Ang pagsisikap na mapanatili. Bakit kaya may salitadong pagsisikap in the first place? Kasi ang ating pagkakaisa ay palaging mahahamon. Sa lahat ng lokal na iglesia, isa yan sa mga aatakihin ng diablo sa loob ng iglesia. Kasi oras ng isang iglesia ay magkaroon ng talagang matinding awayan laban sa isa't isa na maaaring humantong hindi lamang sa pagkakabahabahagi. Minsan hindi lang sila nagdi-divide. Minsan ang isang lokal na iglesia ay naglalahong tuluyan. At ito hindi magandang patotoo, hindi ito magandang pagpapakita ng objective reputation ng iglesia, ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito'y sinisikap nating mapanatili. Bakit? Kasi ang argumento ni Apostol Pablo dun sa Ephesians chapter 4 ay ito'y galing at regalo sa banal na Espiritu. Muli kong babasahin, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Hindi ito galing sa atin. Ito'y regalo sa atin. At ito'y ginagawa sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. No wonder, nakalakip sa bunga ng Espiritu ang kapayapaan. Peace. At inaasahan ng kapayapaang mamayagpag sa atin, hindi kapayapaan as the world defines it,
mula sa mga labi ng Panginoong Hesus, ngunit as He defines it. Kung paano ng Panginoon idinidefine at ipinagkakaloob ang kapayapaan na ito. Alam nyo, isa sa mga bagay na nagiging tinatawag natin na maintaining mark ng isang kumpanya. For example, yung kumpanyang Coca-Cola. It's been in existence for more than 130 years. Isa yun sa mga kumpanya na makikita natin na talagang nanatili ng matagal. Hindi lahat ng mga kumpanyang lumalaki at umaasenso ay nananatili. Pero ito isa sa mga kumpanya na nanatili. Ito isang institusyon, isang kumpanya. At isa sa mga bagay na kanila talagang maipagmamalaki ay sapagkat pinapanatili nila ang kaayusan, hindi lang within management, but within even the low-ranking employees within their company. Ang mga yan, sa kahit ano namang samahan o institusyon, you don't expect that everyone would always be in agreement to one another. Everyone has ideas, lalo pa yon, diversity talaga ng husto yung mga tao na naroon, kasi iba't ibang relihiyon na nandun, iba't ibang lahi, at marami pang iba't ibang pananaw, iba't ibang kultura ang kanilang pinanggalingan, but they strive to maintain that unity, kasi it is that unity that makes them thrive. Ang kahit anong malalaking kumpanya o mga institusyon sa mundo, kahit gaano pa kayaman o kalaki ng kita na madala niyan sa kanyang kumpanya, ay walang binatbat pagdating sa institusyon ng iglesia. Kahit gaano pa kaliit ang membership ng iglesia na yan, ang kahit anong pinakamalalaking institusyon at kumpanya ay walang binatbat. Dahil ang institusyon ng iglesia ay itinaguyod mismong direkta ng Diyos at wala ng iba. At ang bawat isang nasa loob ng iglesia were directly, kung gagamitin natin in figurative terms, directly hired by God Himself. And many of which, or if not all, actually all, were unqualified to be in the first place. But the Lord qualifies them as they enter His community, as they enter their church, or His church. At dahil roon, tingnan nating mabuti at kaya marami ditong tanong si Apostol Pablo. Diba, gaano dapat ang tindi ng inaasahan mula sa mga mananampalataya na panatilihin ang pagkakaisa. Hindi lamang reputasyon ng kumpanya ang ating tinitingnan dito. Hindi naman tayo kumpanya eh. We're not a profit-making institution. But regardless, atin dapat mas lalong pairalin na maintain ng objective reputation ng iglesia. Dahil ayaw natin na ang pangalan ng Diyos na nais natin na ituring at bigyang galang ng lahat ng tao, maging ng mga hindi mananampalataya, ay malapastangan ng dahil sa ating kagagawan. We don't want the name of God to be blasphemed because of His own community, of His own kingdom here on earth. At pansinin nating mabuti. Bago ang ating Panginoong Hesus dumako sa krus ng Kalbaryo, isa sa mga bagay na Kanya talagang hindi pinagdalawang isipan at Kanya talagang ninais na isama sa Kanyang panalangin sa Ama in the Garden of Gethsemane ay ang pagkakaisa ng iglesia, ng mga hinirang. In John 17:22, ito'y bahagi ng panalangin ng Panginoong Hesus. Sabi niya roon, ibinigay ko na sa kanila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ang pagkakaisang tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus, no, ito'y pinapanalangin niya at hinihiling niya sa Diyos Ama bago siya dumako sa krus ng Kalbaryo, which is definitely part of what He purchased when He was there on the cross. Ang pagkakaisang Kanya talagang tinutukoy dito yung tinatawag nating relasyonal na pagkakaisa. Alam nyo, pagdating sa mga minor doctrines of the faith o secondary doctrines, we may not be always in agreement with one another. Of course, may non-negotiables tayo, may mga tao talaga na dapat na nating hindi kilalaning mananampalataya pag nahulog sila sa mga tinatawag nating heretical doctrines. Pero ang konteksto nung sinasabi doon sa panalangin ng ating Panginoon ay pagdating sa pagkakaisang relasyonal ng mga tunay na magkakapatid sa
pananampalataya. Paano natin nasabi yon? Sapagkat ang iniwan ng Panginoon na kumbaga ilustrasyon o pamantayan nung kanyang ipinapanalangin ng panalangin ito ay hindi lamang basta magkaisa sila. Pero ang sabi niya, gaya kung paanong ako at ikaw, Ama, ay iisa. Sa lahat ng dumaang panahon, even in eternity past, and even in the infinity of eternity, never magkakaroon ng relasyonal na gusot ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. At yun ang ating pamantayan na dapat nating sinisikap na maparatili dito sa iglesia ng ating Panginoon. Sa mga panahon na tayo ay matutokso na magkaroon ng reklamo laban sa isa't isa, maubusan tayo ng pasensya, makapagsalita tayo ng hindi maganda, makasakit tayo sa ating kapwa o maaaring masaktan natin silang pisikal. Sa mga ganoong klaseng tukso, alalahanin na lang natin yung lumabas sa mga labi ng Panginoong Hesus bago siya dumako sa Kalbaryo. Ihiniling niya, ipinanalangin niya ng gusto para sa mga hinihirang. Hindi lang niya pinapanalangin yung mga mananampalataya noon. Pagdating ng 17:20 ng John 17, makikita natin hindi ko lamang ipinapanalangin ng mga disipulong ito, ngunit lahat ng mga sasampalataya sa pamamagitan ng pangangaral nila. He is praying for the entirety of those who are elect of God, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na isa. It is an honor to Christ kapag sinisikap nating mapanatili yung pagkakaisa na iyon. Maging sa gitna ng maaaring mga mapapait, mahapdi o malalalim na hidwaan, nawa tayo makunbik pare-parehas at magkaroon din ng comfort na ito'y hiniling at ipinanalangin at talagang binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang pinakamagandang patotoo sa isang lokal na iglesia. Ang mapanatiling nagkakaisa ang bawat miyembro ng iglesia. Na hindi tayo nagbabangayan. Kaya nga lagi nating tandaan na ang pinakamainam na pag-iingat laban sa sigalot sa iglesia ay ang patuloy na pag-alala sa Ebanghelyo. Kasi in the first place, kaya tayo magkakasama rito at ang bawat lokal na iglesia sa iba't ibang geographical location sa buong daigdig ay nagtitipon at may komunidad, may pamilya, hindi lang basta pamilya o komunidad, may tipanang pagsasama. In the first place, we were all brought together by the sinless life, by the atoning death, and the victorious resurrection of the Lord Jesus Christ. Lagi nating tandaan what it cost God the Father and God the Son and God the Holy Spirit just to bring everyone in the church together. Ganoong katindi ang presyo na ibinigay ng Diyos. Ito'y ating tugunin ng may pagsisikap na maiwasan ang pag-aaway sa loob ng iglesia. Pakatandaan natin yan na parate. Ngunit sa mga panahon na magkaroon talaga ng awayan, di pagkakaunawaan, samaan ng loob, na maaaring maging heated eventually. Dumako naman tayo sa ikalawang naisabihin ni Pablo, ang responsibilidad ng iglesia pag nagkaroon ng sigalot. Ang daming tanong ni Pablo dito. Ito'y tanong ng pagsasaway, tanong ng pagko-convict, tanong na kung saan ay hinihimok ang mga mananampalataya ng Korinto na mag-isip-isip. Mag-isip-isip kayo. Tama ba yung ginagawa nyo? Tama ba ang pagtatry nyo ng pag-aayos? Alam nyo, kung isipin natin mabuti, kahit pa paano, mayroon naman something dito talaga na admirable eh. They're trying to fix it, but not in a biblical way. Yun yung kailangan nating tandaan. Pero at the same time, meron silang mga maling motibasyon sa kanilang puso kung bakit sila lumalabas sa loob ng iglesia pagdating sa pag-aayos nila ng kanilang mga sigalot. Nais silang makalamang sa pagganti. Gusto ko tambawian, pero I want it double or maybe triple, even quadruple or quintuple of what you have done to me. Ayaw lang kitang basta matauhan.
Gusto kitang makulong. Nais kitang magdusa ng husto. Pero in so doing, nasisira ang objektibong reputasyon ng iglesia. Kumbaga sa kanilang pagiging makasarili, nang dahil ang gusto nilang pairali ng kanilang mga sariling saloobin, ano nangyayari? Hindi na nila iniisip ano ba magiging impact nito sa iglesia as a whole. Kaya nga sinabi ni Pablo, several chapters before this, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Maaari pa rin naman silang sabihin na sila yung mga mananampalataya sa pagganap nila o paggawa nila ng mga hakbangin sa ganitong paraan. Pero anong may dudulot nun? Kagaya na ipinalala ko nung nakaraan, I will once again remind each and every one of us, our words are only as powerful as the actions that prove them. Lagi nating tatandaan yung bagay na iyon. Pero tingnan nating mabuti, ang ginagawa nila dito in general is lumalabas sila sa iglesia upang ayusin ang mga gusot nila for the purpose of revenge. Kaya nga kung titingnan natin mabuti sa narrative ni Apostol Pablo, bago niya dinakuan o bago siya dumako sa kanyang mga narrative sa 1 Corinthians 6, ay isa sa mga iniwan niyang mga pangungusap in 1 Corinthians 5, specifically in verse 12. Meron din siyang tanong doon, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ngunit, hindi ba dapat ninyong hatulan ng mga nasa loob ng iglesia? Sa madaling salita, hindi niyo ba dapat ayusin ang mga bagay-bagay na involve ang bawat mananampalataya sa iglesia sa loob mismo ng iglesia? Tapos dumako siya dito. Sa madaling salita, inihahanda na niya ang mga taga-Korinto sa kanyang sulat na himukin sila na ayusin ng kanilang awayan sa loob, hindi sa labas. Alam nyo, napaka-samang tingnan kapag ka ang dalawang mananampalatayang hindi magkaunawaan na nagkaroon na ng heated argument, ay bigla mong makikita kay Tulfo at doon nag-aayos ng kanilang bangayan. O di kaya naman kung may face-to-face pa ngayon, ay naroroon. Di ba kung ating titingnan mabuti, pag tayo ay nanonood ng mga panoorin ngayon, kahit sa anong platform sa telebisyon, o di kaya naman ay sa YouTube or any video streaming platform, we cringe. Iba kumbaga parang aning-ani tayo. O maaaring iba ay ginagawa itong means of entertainment which is wrong. Di ba hindi dapat tayo na-entertain sa mga bagay na ganoon. Pero we see how ridiculous that becomes. Tapos ang mga taga-iglesia, makikita natin dito sa mga taga-Korinto, are doing exactly like that. Wala pa man noong mga panahon nila mga social media o mga telebisyon. Pero mabilis pa rin naman kumalat yung publicity nung panahon nila by word of mouth. Pero para sabihin ng mga ito, yung nagbabangayan, alam mo ba yung iglesia doon sa Corinto, meron doon dalawang nagbabangayan, ayun, nandun sila, naghahablahan sila sa korte. Hindi magandang patotoo yun para sa iglesia. At the same time, alam naman nating pare-parehas, and we also cringe in this. Naiisip lang natin, minsan nakakasagap tayo ng mga balita. Kapag ka sa loob ng isang pamilya mismo, meron doon maaring mag-ama, magkapatid, magpinsan, tapos sila yung naghahablahan sa isa't isa. Alam nyo, bagamat hindi tayo magkakadugo dito sa loob ng iglesia, tayo ay magkakapatid kay Jesucristo. Tapos makikita natin, inihahabla ni ganito si ganito at marami pang iba, hindi yun maganda. Pero let's not make a mistake. Bakit? Baka isipin natin, hindi na tayo pwedeng maghabla talaga at all. Meron itong tamang konteksto. Meron tayong tinatawag na civil law at saka criminal law. Ang pinagbabawal dito ng apostol ay yung mga usaping civil law. Kasi baka isipin nyo, paano po kapag ang isang mananampalataya ay pumatay ng kapwa mananampalataya? Sa ganoong grounds, dapat siyang ihabla. Kasi yun ay krimen. Isa pa, napag-aralan natin noong nakaraan, pag scandalous sin, depende sa severity ng sin, yun ay excommunicated. At kapag isang tao ay na-excommunicate,
pwede na siyang ihabla ng isang tunay na mananampalataya. Kasi hindi na siya hablahan laban sa dalawang magkapatid. Sana malinaw yon. So, ayun. Sabi ni Andrew David Naselli, sa kanyang article sa Crossway, patungkol sa tekstong ito, sabi niya, and I quote in Tagalog, ang mga alitang kinukundina ni Pablo ay may kinalaman sa batas sibil o civil law at hindi sa batas kriminal. Sapagkat tinawag niya mga ito una na mga reklamo, 1 Corinthians 6:1. Ito, sunod, ay mga bagay na walang halaga, 1 Corinthians 6:2, o mga bagay na mabababaw. Tapos, sinabi niya ito yung mga bagay na nauukol sa buhay na ito, 1 Corinthians 6:3, at sinabi niya ito isang pagtatalo, 1 Corinthians 6:5, at dahil may kinalaman ito sa pandaraya at panlilinlang, 1 Corinthians 6:7-8. Sa pangkalahatan, ang batas kriminal ay para parusahan ng mga taong gumagawa ng mga krimeng nakasasama sa lipunan. Halimbawa, sa unang siglong Korinto, kabilang dito ang marahas na krimen o mga pagpatay, o di kaya na may pagtataksil sa isang bansa, o paglustay o pangungurakot ng pondo. Samantalang ang batas sibil ay para lutasin ang mga pribadong alitan tungkol sa pera, sa ari-arian, mga di pinagkasunduan. Halimbawa, mga pamana, transaksyong pangnegosyo, o di kaya naman ay pangiinsulto laban sa isa't isa. Karaniwan kapag isinakdal ng isang tao ang kapwa niya sa kasong sibil, nais niyang obligahin ng hukuman ang kabilang panig na magbayad ng pera o magbigay ng ari-arian bilang kabayaran. Itinalaga ng Diyos ang mga may kapangyarihang mamahala upang ipatupad ang batas kriminal. Makikita yan sa Romans 13:1-5, 1 Peter 2:13-14. Ang kinokondina ni Pablo sa buong talatang ito ay ang pagdadala ng isang mananampalataya sa kapwa mananampalataya sa hukuman ng batas sibil. So sana malinaw sa atin ang pinagkaiba ng batas sibil or civil law sa criminal law o batas kriminal. So syempre, baka naman mamaya, wag naman sana mangyari sa isang iglesia, may nangyaring patayan pagdating sa dalawang magkapatid sa pananampalataya. So hindi dapat nating ihabla, hindi, krimen yun. On that grounds, pwede yun. Pero pag mga usaping sibil, hindi nagkaunawaan, ay hindi dapat tayo humantong sa paghahablahan. Hindi dapat tayo kumonsulta sa mga hindi mananampalataya pagdating sa pag-aayos ng mga bagay na ito. Kasi bagamat maaring hindi tayo lumapit sa hukuman, panlipunan, baka naman tayo lalapit sa ating beshi na hindi mananampalataya. Beshi, meron kaming alitan nito, kasama ko sa church. Tapos ang ibibigay sa ating mga prinsipyo para magkaayos ay mga prinsipyong pangmundo at ito'y pakikinggan natin at hindi yun tama. Lalampas pa rin tayo sa nasusulat dahil ang pakikinggan natin mga payo ay lampas sa nasusulat. Paano ba inaayos sa mga bagay na ito sa iglesia? Sinabi naman yan ng Panginoong Jesus natin in Matthew 18:15-17. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, halimbawa nagkaroon ng pagkakasala sa atin ang ating kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, naibalik mo na ang iyong pagsasamahan bilang magkapatid. Ngunit kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari, at kung ayaw pa rin niyang makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hintil o isang maniningil ng buwis. So tayo ay binigyan ng definidong proseso ng ating Panginoon kung paano yung mga bagay na sibil ay ating ayusin sa loob ng iglesia, nang hindi na natin kailangan na maghablahan sa mga bagay na sibil at hindi na natin kailangan hukumonsulta sa mga hindi sumasampalataya pagdating sa mga bagay na ito. At pag tinignan natin mabuti ang bawat tanong dito ni Apostol Pablo, ito'y patungkol mismo doon. Bakit kayo dumadako? Sabi niya, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na di mananampalataya sa halip na ipobaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam, pansinin niyo sinabi dito ni Apostol Pablo, ang argument niya is from greatest to least. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang hahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang hahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ng ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ng mga anghel? Anong ibig sabihin na tayo ay hahatol sa sanlibutan, tayo ay hahatol sa anghel? Ang konteksto nito ay kagaya ng pananalita ng Panginoong Hesukristo sa Matthew 12:41-42, na kung saan, hayaan yung basahin ko, sabi doon ng Panginoong Hesus, sa araw ng paghuhukom, tatayo ang mga taga Ninive at sasaksi laban sa lahing ito
sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas. Ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, sasaksirin ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito. Naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Ang paghatol ay bagay na si Kristo lamang ang may karapatang gumawa. Ang konteksto nito, sa paggamit ni Apostol Pablo ng salitang o ng pangungusap na hindi ba niyo alam na kayo'y hahatol, ang hinirang ng Diyos o mga hinirang ng Diyos ay hahatol sa libutan at hahatol tayo sa mga anghel. Hindi ibig sabihin nito na tayo mismo ang hahatol. Ngunit sa pagdating ng pinal na paghuhukom, tayo ay sasaksi at sasang-ayon sa magiging paghatol ng ating Panginoong Hesukristo sa mga hindi sumampalataya at nagsisi sa kanilang kasalanan at maging sa mga anghel na nagkasala laban sa Diyos na naging mga sabihin natin alagad ng Diablo na si Satanas. Diba sabi nga pagdating ng final judgment, even Satan and his angels will be cast down to the lake of fire. And we shall agree. Tayo ay makikisaksi, tayo ay magpapatotoo na tunay at walang bahid ang magiging paghatol ng ating Diyos sa sanlibutan pagdating ng paghuhukom at sa mga anghel na nagkasala pagdating ng paghuhukom. Huwag nating isipin na para tayong mga Mormons na magiging Diyos tayo balang araw at tayo ang mismo magiging mga final judges. Hindi ganoon ang sinasabi dito ni Apostol Pablo. Sana malinaw ito sa atin. Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito. Dapat inaasahan na tayo ay may kaalaman at biblikal na kaalaman pagdating sa mga pag-aayos-ayos ng mga bagay-bagay na maaaring pag-umpisahan ng di pagkakaunawaan. Hindi na ako magsasite ng example. Alam niyo na kung ano yung mga bagay na iyon. Yung mga pinag-uumpisahan ng mga di pagkakaunawaan sa atin, kung ano-ano pang mga bagay, dito man o sa ibang iglesia, na maaaring pag-umpisahan ng mainitan na reklamo laban sa isa't isa. Hindi tayo dapat lumabas sa iglesia pagdating sa mga bagay na iyon. Kung may mga usapin kayo, verse 4, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Ibig sabihin, ba't ito idinudulog sa mga taong hindi naman covenanted members? Mga hindi kinikilala ng iglesia. At tingnan nyo ang sinabi dito ni Pablo, dapat kayong mahiya. Hindi ito pagpapahiya ni Pablo. Hindi kinokontra ni Pablo ang salita ng Diyos. Hindi niya kinokontra ang kanyang sariling pananalita. Nakita natin, nung tinatalakay natin ng 1 Corinthians 4, sinabi mismo ni Pablo, hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y ipahiya. Ang sinasabi dito ni Pablo, kayo'y makonvict. Kasi nga, ang natural na reaksyon o natural na saloobin sa kasalanan, isa sa mga pangunahing reaksyon sa kasalanan ng isang taong nakukonvict ay ang mahiya. We don't add to what's natural. Pagka ang tao na may natural ng hiya dahil na-realize niya at na-convict siya sa kanyang kasalanan, ipinahayaan natin, hindi makakatulong yon. Minsan nga ginagamit ko yung ilustrasyon ng toyo. Di ba, halimbawa, naglolomi ang isang individual. Ang toyo, ang nilalagay doon ay sili at kalamansi. Pag ang toyo, nilagyan mo pa ng asin, di ba ito ay masama na ang lasa, ngunit hindi lang masama ang lasa, talagang makakapinsala sa iyong bato. When we add something to what's natural, it becomes damaging. It becomes distasteful. Kaya hindi layunin ni Pablo na ipahiya ang mga ito, ngunit ang sinasabi niya, makonvict kayo. Bakit? Kasi hindi sila nakukonvict sa kanilang pinaggagawa. Dapat kayong makonvict, dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? At sinasabi ito ni Pablo, inaasahan ni Pablo na mga taong ito ay may banal na kasulatan. Meron tayong pamantayan. At dapat tayo hindi lumalampas doon. Inaasahan sa atin na dapat tayo maaalam, marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid. Dahil ipinagkaloob sa atin kasama ng biyaya ng Diyos ang kanyang salita upang meron tayong pagkonsultahan, maging reference. Bakit kayo nagsasakdal sa hukuman?
Kapatid laban sa kapatid at sa harapan naman ng mga di mananampalataya. Again, I would like to reiterate the importance of our objective reputation. Yun talaga ang concern ni Pablo eh. Hindi na nga kayo nagpo-progress sa sanctification nyo sa inyong ginagawa, tapos sinisira nyo pa ang inyong objective reputation. Nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid at sa harapan naman ng mga di mananampalataya. The kingdom of God should be seen as the kingdom of God even of those who disagree. Kailangan nating tandaan yon. We ought to be set apart, hiwalay. Kumbaga, hindi na normal. Pagka ang mga hindi mananampalataya ay magkagulo. Pero hindi yun dapat sa atin. Hindi dapat ganoon. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, tingnan niyo verse 7. Pagkakaroon yun ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan para sa inyo. Muli ko i-reiterate yung sinabi ni John Calvin, the excellence of the church is not in its multitude but in its purity. Pag sinabi nating excellence, how do we know if something is excellent? Something is admirable. Pero sinasabi dito ni Pablo, nabigo na kayo. Sa pagkakaroon nyo pa lang ng usapin laban sa isa't isa. Hindi na nga nila naiwasan, mali pa ang kanilang pagsasaayos. Yung sinasabi ni Pablo. At alam nyo, nabanggit ko nung una, isa sa mga bagay na ating kinakailangang gawin is sa patuloy na pag-aalala natin sa Ebanghelyo, maiwasan ang mga di maganda o di naman talaga dapat na mga pag-aaway. Pero pag ito ay nagaganap na mismo, ganun pa rin naman. Pero dito natin makikita na sa pag-alala natin sa Ebanghelyo, meron din dapat na maging bunga sa atin upang ito maging solusyon kapag kami nangyayaring gusot sa iglesia. At ito ay sinabi ni Pablo. Sabi niya, ito ay solusyon. Bakit hindi na lamang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? So yun ang solusyon. Hayaan nyo na lang gawan kayo ng masama, hayaan na lang ninyo na madaya kayo. Pero, hindi ito sa konteksto ng paghahaya o hayaan ng ating sarili na tayo abusuhin ng ating kapwa. Hindi yun ang konteksto noon. Ang konteksto dito ni Pablo, kaya niya sinabi, bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama o bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Kumbaga, hindi niya sinasabing i-endorso nyo, hoy, gawan nyo ako ng masama. O di kaya naman, dayain nyo ako, okay lang sa akin. Walang problema, hindi ganoon ang nais sabihin ni Pablo. Ang nais niyang sabihin dito ni Pablo, kayo ay magpatawad. Ano bang ibig sabihin ng pagpapatawad? Ito ay pagkakansela ng utang. Kasi sinasabi ito ni Pablo sa kontekstong nagawa na sila ng masama o sino man ang biktima. Hindi ito pag-endorso, ay wala pang nagawa ng masama sa akin, hayaan daw, gawan ako ng masama. Sabi ni Pablo, but we have to take it in context. Nung nagganap na yung paggawa ng masama, yung pandaraya, para doon sa mga nabiktima na talagang nagngangalit at nais talagang ipakulong yung kanilang kapatid sa pananampalataya nung panawagan ni Pablo. Patawarin nyo na sila. Cancel the debt. Bakit hindi na lamang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Sa langwahe ng ating kultura ngayon, that's the English term, let it go. Let it go. Bakit hindi na lamang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Pero at the same time, makikita natin yung pagkukonvict pa ni Pablo. Subalit kayo mismo ang gumagawa ng masama at ng daraya, kahit na sa mga sarili ninyo, mga kapatid sa pananampalataya. The first statement sa paraan ng dalawang tanong is corrective. The second statement in verse 8 is preventive. Sa madaling salita, doon sa pagsasabi ni Pablo, subalit kayo mismo ang gumagawa, hindi niya ibig sabihin na, sige gawin nyo lang. Sinasabi ni Pablo, wag nyo kasing gawin na ganun. Kayo magkakapatid, pero kayo ang gumagawa ng masama at pandaraya sa isa't isa. Kahit na sa mga sarili niyo, mga kapatid sa mananampalataya, that's preventive. Hindi dapat ganun. Pero corrective, forgive them. Let it go.
Bakit? Sa pag-alala natin ng Ebanghelyo, isa sa mga pangunahing idinulot sa atin ng Ebanghelyo ay kapatawaran. Isipin niyo kung tayo sisingilin pa ng Panginoong Hesus pagdating ng paghahatol. So bilang bunga nito, tayo dapat ay mga tao na hindi mapaningil. Hindi ko sinasabing pagdating sa pera, baka mamaya hindi daw dapat mapaningil. Umutang ka tas ayaw mong bayaran, hindi daw dapat mapaningil. Hindi ganoon. Not in that context. Let no debt remain outstanding, except for the continuing debt to love one another. Pero we ought not to be vengeful people. Hindi tayo dapat mga mapaghiganting mga nilalang. Sa 1 Peter 3, 8-9, pansinin natin itong mga salitang ito ni Pedro. Sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. Sino kausap? Ang kayo doon ay ang iglesia. Ano ang kasunod na pangungusap? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Napansin niyo yon? Magkaisa kayo, magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain o pagpakumbaba. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo, sa halip pagpalain ninyo sila. Dahil, ito na ulit ang argument, paghirang. Dahil hinirang kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Kagaya ng ginagawa ni Apostol Pablo dito, tinatawag niya ang iglesia strategically as God's elect. Ephesians 4:31-32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. That is how to settle arguments in the church. Colossians 3:12-15. Kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, yun na muli yung pagtawag sa kanilang hinirang, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon at higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Alam niyo maganda itong Colossians 3:12-15 sa NLT. Ang sinabi roon in that translation, make allowance for each other's faults. At yung mga huling pangungusap ni Pablo dito sa Colossians 3, particularly in verse 15, sabi niya, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Bakit? Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Bakit tayo tinawag sa isang katawan? Why are we members of God's kingdom, of God's church? The answer, upang paghariin sa ating puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Hindi ang mga saloobing maaring magdulot ng awayan, gantihan, sakitan ng salita at iba pang mga bagay. Ngunit ang kapayapaan sa loob ng iglesia. Huwag nawang mangyari na may mga lokal na iglesia na mababalitaan na naghahablahan sila sa isa't isa o di kaya naman ay nahahantong sa mga di naaayos o nasesettle na mga awayan. Hindi maganda sa iglesia na tayo ay papasok sa loob, tipang miyembro, laban sa tipang miyembro, na bagamat walang mangyaring mainitan na konfrontasyon o pag-aaway, ngunit may mga mabibigat na sama ng loob laban sa isa't isa. Hindi man maging maingay ang pag-aaway ng mga magkakapatid sa loob ng iglesia, pero ito'y katakot-takot na ingay sa tenga ng Diyos. Because God looks into each one's heart. He hears everything in our hearts and sees everything inside it. Kaya ito ang solusyon, ang pagtingin sa Ebanghelyo. Ito ang solusyon, ang pagpapairal ng bunga ng Ebanghelyo, yung pagpapatawad. Ito ang solusyon, na sa pagtingin sa Ebanghelyo ni Kristo, ay mapag-ingatan tayo bilang iglesia na magsimula ng awayan laban sa isa't isa. Kaya nga ang tawag sa ginawa ng Panginoon sa pagtubos niya sa atin ay kapayapaan.
the one who purchased the church, the one who died for the church, who gave himself for the church, is the Prince of Peace. Nawa ang kapayapaan ng prinsipe ng kapayapaan ang maghari at manaig sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Sana mga bagay na ito ay magdala sa atin ng biyaya at ng kapayapaan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa Kanya naging mensahe sa atin. Kami po ay nagpapasalamat o aming Panginoong Diyos sa mga talatang itong inihain mo sa amin. Kami nagpapasalamat sa iyong pagbiyayang pagpapaalala na sana kami hindi magkaroon ng mga pagsisimula ng awayan at sa mga panahong ito ay hindi maiwasan. Sana Panginoon ito ay maayos namin sa biblikal na pamamaraan na hindi lamang namin iniingatan ng progresong kabanalan, Panginoon, ng bawat isa sa iglesia, ngunit iniingatan din namin ang objektibong reputasyon ng iglesia na siyang iyong inilagay na komunidad sa daigdig na ito upang maging kasangkapan din na luwalhatiin ang iyong pangalan ng mga hindi pa rin sumasampalataya. Sana Panginoon, sa muli namin pagtingin sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay sumampalataya at magsisi sa kanilang mga kasalanan ng mga hindi pa sumasampalataya, na walang ibang kaligtasan at kapayapaan sa Diyos na matatamo at walang katwiran na matatamo ang isang tao hiwalay kay Hesukristo, na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa kanyang perpektong buhay at muling pagkabuhay, sa pamamagitan ng pagtugon dito, sa paraan ng pagsisisi at pananampalataya lamang sa Kanya, magkakaroon ng tunay na kaligtasan, kapatawaran sa mga kasalanan at tunay na katwiran na tatanggapin ng Diyos at may walang hanggang pakikisama sa Kanya ang bawat magsisisi sa sampalataya. Sana kung sino man pumabot ng mensaheng itong hindi pa sumasampalataya ay magkaroon at pagkalooban mo ng kaligtasan. Pati na rin ng mga taong narito ngayon na wala pang kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po. Nawa po ay maluwalhati ka sa magiging bunga ng binhi ng salitang ito na naitanim sa aming buhay. Sa pangalan po ng aming Haring Pastol, ang aming pong Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Lahat po ay magsitayo, tayo po ay aawit ng ating pagtugong himno. Ang ating pong awitin is All Glory Be to Christ. Salamat sa Diyos. This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.